Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. At tayo magpatuloy mga kapatid sa ating Panginoon, no? Praise God. So, dito po sa ating pong binasa mga kapatid sa ating Panginoon, ay makita po natin na ang pangyayari sa loob ng sa Acts chapter 5 verse 17 hanggang 27 mga sa ating Panginoon, makita po natin ang pangyayari dito po sa mga talatang ito na ating pong binasa ay kakaibang mga pangyayari ang masaksihan po natin sa buhay ng mga alagad. Una-una, makita po natin na ang pagkakabilanggo ni Peter at ni John mga kapatid sa ating Panginoon, sapagkat sila po ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon, kaya po sila'y nabilanggo. So isang napakalaking pagsubok sa kanila na sila po ay dumaan sa tinatawag na pagkakabilanggo, sapagkat ang dahilan ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At makita po natin na kasunod naman noon na doon yung pag-rescue ng anghel mga kapatid sa ating Panginoon sa gitna ng bilangguan. Makita po natin na nandoon ang pag-rescue ng anghel ng Panginoon. So yun po ang pangyayari, no? At isa pa, makita din po natin na pagkatapos na pakawalan sila ng mga anghel ng Diyos, nagpatuloy pa rin sila sa pangangaral ng Ebanghelyo mga kapatid sa Panginoon. Nandoon yung katapangan sa kanila. At ang mga Parisiyo, dahil nakita na naman silang nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang mga Parisiyo po ay nag-investiga. Sila po'y nag-conduct muli ng investigation about prisoners na kung saan pinalaya mga kapatid sa Panginoon, na hindi naman nabuksan ang pintuan, hindi naman nila binuksan, o wala naman silang binayaran na warden para makatakas sila. At sa kahuli-hulihan, dahil sa nakita naman nila na walang kasalanan, walang mga sino man na kasabwat na nagpatakas sa kanila mga kapatid sa ating Panginoon, kaya pinakawalan ni sila, tuluyan na pinakawalan ang ating pong mga alagad ng Panginoon na ito. Praise God. At makikita po natin mga sa ating Panginoon, isa pong dahilan mga kapatid sa Diyos kung bakit, ano ba ang meron mga kapatid sa ating Panginoon, ano ba ang meron sa kanila na hindi sila tumigil-tigil mga kapatid sa Panginoon sa pagpangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano po ang meron sa kila Peter at kay John? Bakit hindi sila tumigil sa pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon mga kapatid sa Diyos? Praise God. Kaya ang pag-usapan po natin ngayong gabi, why Peter and John did not stop preaching. Yan. Bakit daw hindi huminto si John at si Peter sa pangangaral ng Ebanghelyo kahit sila'y binilanggo, kahit sila'y tinakot-takot mga kapatid sa ating Panginoon? Bakit hindi po sila tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon? So, una-una po mga kapatid sa ating Panginoon, Peter and John did not stop preaching because meron po silang divine courage. Meron po silang katapangan mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, kapag kayo po ay meron pong pagsama ng banal na Espiritu ng Panginoon, kahit saan kayo mapunta, ay hindi kayo matatakot mga kapatid mag-share ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi kayo mahihiya, sapagkat ang kasama natin ay ang Espiritu ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng katapangan, no? Sabi nga ng 1 Timothy 1:7, hindi espiritu ng kaduwagan ang binigay sa atin, kundi espiritu ng katapangan, no? Tulad ng sinabi ni Sister Jen kanina, sabi niya sa Impekwa, na tayo po ay magpakatatag, magpakatibay tayo sapagkat ay mga anak ng Diyos, So meron tayong divine courage na nilagay ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso, na kahit anong problema, suliranin ng mga kapatid sa ating Panginoon, tayo po ay nakakatayo, nakakatindig, sapagkat binigyan tayo ng kakaibang tapang ng ating Panginoon ayon sa ating pananampalataya, bunga ng ating pagkilala, pakikipag-isa at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Sabi ng Acts 5:17,
Datapwat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Saduseyo, at sila'y nangapuspos ng kainggitan at kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguan. Kita nyo no, mga kapatid sa Panginoon, inakusahan sila, sinunggaban, pinusasan at nilagay sa bilangguan, mga kapatid sa Panginoon. Alam nyo po, ang courage hindi lang yung mga kapatid sa Panginoon na matapang ang sumagot-sagot, matapang kang magpagdebate, matapang ka na ikaw ay naghahanap ka ng matapang, lalo halimbawa lasing, sinasabing labas kayong mga matapang dyan. So mga kapatid sa ating Panginoon, hindi yan ang tunay na matapang. Ang totoo nun, duwag yung mga yon. Ang tunay na matapang, yung tao na marunong humarap sa problema at suliranin, hindi siya tumatakas, mga kapatid sa ating Panginoon. So sila yung mga taong matatapang, nilagyan ng Diyos ng tunay na katapangan, mga kapatid sa ating Panginoon, na kung saan ay yun po ang tunay na espiritu ng katapangang ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Sabi nga dito, courage is not only to stand in the truth, but to face trials in standing the truth. Hindi lang marunong ka lang manindigan. Pero, mga kapatid sa Panginoon, ang trials, kung paano mo tayuan ang katotohanan, mga kapatid, na kahit ikaw ay nakabilanggo, kahit ikaw ay, alam mo sa ating panahon, maski sa politika, mga kapatid sa Panginoon, maski sa Senado, mga sa Panginoon, kahit na ikaw ay mag-isang gumagawa ng tama, ang karamihan ay gumagawa ng kamalian, nagkakasundo sila, mga kapatid sa Panginoon, o alinman, mga kapatid sa Diyos, na samahan na mas pabor sa kasamaan, ikaw na mag-isa na pabor sa katwiran, ay nandoon yung katapangan mo para manindigan, mga kapatid. Wala kang pakialam kung marami silang nagsama-sama sa pakipagsabuatan sa kasamaan. Pero ang napakagandang bagay, tayo po'y binigyan ng katapangan ng Diyos, na kahit ikaw lang mag-isa, basta kasama mo ang ating Panginoon, mga kapatid sa Diyos, ikaw ay nakatayo sa katwiran, katotohanan, nandoon ang pagsama sa atin ng Panginoon. So nandoon yung ating divine courage sa pagtayo, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid sa Panginoon, o sa pagsunod at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pangalawa, hindi lang divine courage kung bakit sila nagpapatuloy sa pangangaral. Pangalawa, God is with them. Sumasa kanila ang ating Panginoon. Alam niyo po, kapag kilala mo ang Diyos, anuman ang kakaharapin mo, anuman ang laban ng buhay na kakaharapin mo, hindi ka matatakot sapagkat kilala mo ang ating Panginoon. Bagamat minsan dumarating ang takot sa atin sapagkat tao lamang tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Normal yan na minsan natatakot tayo, minsan na nagugulumihanan. Normal yan sa pagiging tao, pero ang challenge sa atin ng Panginoon ay yung alisin natin ang takot at magpakatapang tayo sapagkat alam nating kasama natin siya, mga kapatid sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi nga doon, nang nasa bilangguan na sila, mga kapatid sa Panginoon, binalanggo na sila. Anong sabi ng Acts chapter 5 verse 19? Sabi roon, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas at sinabi, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. At nang marinig nila ito ay nagsipasok sila sa templo nang magbubukang liwayway at nangagturo. Kita mo, mga kapatid, ang sitwasyon nila, kinulong sila. Pero ano nangyari sa kulungan? Sa loob ng kulungan, sinamahan sila ng ating Panginoon. Mga kapatid sa Diyos, sinamahan sila ng ating Panginoon. Ibig sabihin, anumang sitwasyon ng buhay mo, saan ka mang kalagayan, anumang kinakaharap mo, nandoon ang pagsama ng ating Panginoon. Ang inaantay lang niya yung tumawag tayo, magtiwala tayo sa Kanya, mga kapatid sa ating Panginoon, sapagkat gagawa siya sa pamagitan ng pagtitiwala natin. Mga kapatid sa Diyos, kung kay may problema at hindi ka man nagtiwala sa Panginoon, wala kang pananampalataya, paano kikilos ang Diyos sa buhay natin? So kumikilos lang ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Sabi nga ng Psalms chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth.
The Lord of hosts is with us, and the God of Jacob is our fortress. Kita mong pangako ng Panginoon yung mga kapatid. Minsan nagugulumihan tayo, nag-isip tayo ng malalim, minsan parang matutuliro na tayo, parang masisiraan tayo ng bait sa kakaisip. Alam niyo po, mas mabigat ang mag-isip kaysa magtrabaho ng mga kapatid sa ating Panginoon. No? Sa time ng mga nandun tayo sa sitwasyong hindi maganda, ang sabi ng Panginoon, anak, easy ka lang. Nandito ako, kasama mo ako. Ibig sabihin, manahimik ka lang, ikaw ay hayaan mong ako ang kumilos. Kasi kapag tayo ang kumilos, mga kapatid, tayo nagpasa ng problema, mabigat talaga. Pero pag inilaan natin sa Panginoon, nilapit natin sa Kanya, ang sabi na Panginoon, be still and know that I am God. No? Ibig sabihin na, anak, huminahon ka, nandito ako ang iyong Diyos. Ibig sabihin, magagawa niya ang hindi mo magagawa, mga kapatid sa Panginoon. Praise God. Wala namang mangyari kung mag-isip tayo ng mag-isip, di ba? Mabubuang lang tayo kung mag-isip tayo ng mag-isip. Ang maganda, itiwala mo sa ating Panginoon, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga dito, no? Nothing to fear if you know your God. Kung ikaw ay kilala mo ang ating Panginoon Diyos, hindi ka talaga matatakot, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. So, yan po, God is with them. Sumas sa kanila ang ating Panginoon. Masasabi ba natin, mga kapatid, pwede ba natin makita ang ating mga thumbs up na masabi natin, sumas sa akin ang Panginoon. Kasama ko ang Diyos. Pwede ba natin makita yung ating mga thumbs up, no? Na kasama natin ang Diyos. Pabor ba kayo, mga kapatid sa ating Panginoon, na kasama natin ang Diyos? Naniniwala ba kayo na kasama natin ang ating Panginoon? Praise God. Purihin natin Panginoon. Salamat sa inyong mga thumbs up, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. No? At nandoon ang pangatlo, mga kapatid sa ating Panginoon, kung bakit sila hindi natakot, kung hindi sila tumigil sa pangangaral, kahit sila ay pinipersecute, hindi sila tumigil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi, pangatlo, meron silang obedience to God rather than man. No? Meron silang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa mga tao. No? Minsan sa buhay natin, minsan mas nasusunod ang tao kaysa sa Diyos, ano? Lalo na kung nakikita mo na may pakinabang ka, na masusunod mo ang tao kaysa sa Diyos, ano? Minsan ako compromise pa, no? So, isang bagay na dito ang nangyari, mga kapatid sa ating Panginoon, ano ang sabi rito? Sa verse 28, binalaan sila, no? Na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong mangagturo sa pangalang ito at narito ang pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. So mga kapatid sa ating Panginoon, binalaan sila na tumigil na sa pangangaral, mga kapatid sa Panginoon. So, pero anong sinabi ni Pedro? Pagdating sa mga gawa, Kabanatang 5, versikulo 29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So mga kapatid sa ating Panginoon, no? So anong sabi ni Pedro? Mas mabuting magtalima kami sa Diyos kisa sa mga tao. Mas yun ang panindigan ni Pedro, mga kapatid sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nandoon yung pagsunod niya sa kalooban ng ating Panginoon kaysa sa mga tao. Kung sa iba yun, mga sa ating Panginoon, hindi na tayo mangangaral kasi kinukulong tayo eh. Hindi na tayo mangangaral kasi pag nangaral tayo, aalisan tayo ng benepisyo ng gobyerno o kaya tayo ay hindi na makakapasyal o makakapunta dito sa pasyalang bayan. So mga sa ating Panginoon, no? So, kaya nandoon ang panindigan ni Pedro. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ano? Sabi sa verse 30 ng Acts chapter 5, ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy. Lalo pang tumapang si Pedro, ano? Kung sa mga panahon ito, baka kung sa atin pa kulungin na ito si Pedro kasi sinunggaban muli, kinalaban muli niya yung mga sundalo, mga nagpakulong, mga saserdote, parisiyo, ano? Pero gano'n na lang ang tapang ni Pedro, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, dalawa sila, magka-partner sila eh. Habang si Pedro nangangaral, si Juan naman, nag-i-intercede siya. Kaya itong maganda, no? Habang mayroong nangangaral,
kayo po'y nag-i-intercede, meron pong nag-i-intercede habang may nag-share. Kaya nandun yung pagtatagumpay mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God, no? Sabi niya, Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. Yun. Yeah, ituro ninyo sa mga taong lahat ng mga natutunan ninyo sa akin, lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo, sabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 20, ano? At ang pangako ng Diyos, I am with you always to the end of the age. Ano? Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Yan ang napakaganda. Kapag tayong mga kapatid sa Panginoon ay sumunod sa kalooban ng Diyos, talagang nandoon yung tinatawag na pagsama ng Panginoon, yung ating pag-share ng Word of God, pag-attend natin sa mga gawain, paglilingkod natin sa Diyos na ginagawa. No, mga kapatid sa Panginoon, kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng daigdig, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. At yan po hanggang dyan lang ating lesson, mga sa ating Panginoon. Lesson to remember, mga kapatid sa ating Panginoon, yung ating pong tinalakay. Bakit ba, mga kapatid, hindi tumigil sa pangangaral o sa paglilingkod si Pedro at si Juan na pwede nating kapulutan ng aral sa ating buhay, sapagkat meron silang divine courage. Pangalawa, meron po silang pagsama ng Diyos o God is with them. At ang pangatlo, meron po silang pagsunod sa kalooban ng Diyos kisa sa kalooban ng tao, mga kapatid sa Panginoon. Meron po silang obedience to God rather than man. Kaya makita po natin, mga kapatid sa ating Panginoon, na nandoon yung kanilang katapangan na kung bakit sila hindi tumigil, hindi sumuko, mga kapatid. Tulad natin, may mga problema tayo pinagdaanan sa buhay, pero nandito pa rin tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Yun ang napakaganda. Diyan natin may papakita ang katapangan. Pinapakita natin sa dyablo na wala siya magagawa sa atin. Kahit anong gawin pa niya, hindi niya tayo mapigilan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At sa ating conclusion, mga kapatid, how do we respond to persecution and trials? Paano ba tayo mag-response sa persecution and trials? Sumusuko na lang ba tayo pagkatapos ng persecution? Ayaw na ba natin? O pagdating ng trials, ayaw ko na magsunod sa Panginoon kasi may trials. Mga kapatid sa Panginoon, walang shortcut. Wala ka sa Panginoon o nandiyan ka sa Panginoon, may trials talaga. Ang pagkakaiba lang, pag nasa Panginoon ka, may pagsama ng Diyos, may pagsaklolo ng Diyos, may kagaanan ng pasanin mo trials sapagkat kasama mo ang Panginoon. Siya ang number one na iyong saklolo, number one na iyong rescuer, number one na iyong tanggulan, mga kapatid, sa panahon ng trials, mga kapatid. Praise God. At pangalawang tanong, how do we respond to God's Great Commission? Paano ba tayo mag-respond sa Great Commission ng God? Ano pong Great Commission ng God, mga kapatid? Sa Matthew chapter 28 verse Matthew chapter 19 verse 18 hanggang 20, mga kapatid sa ating Panginoon, na humayo kayo, ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Mag-share natin ba, mga kapatid, sa ating mga katrabaho, kaopisina, may mga nagka-problema, may namatayan, i-share natin sila, ipanalangin natin sila, bahaginan natin sila ng ebanghelyo, sabihin natin may pag-asa pa, kaibigan, mahal ka ng ating Panginoon, huwag ka mawalan ng pag-asa, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nandun ang ating pag-share, mga kapatid sa Panginoon. Huwag nating sarilinin ang kaligtasan o ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. I-share natin sa iba, Isaiah chapter 41 verse 10. And sabi nga doon, meron pa palang isang question, how do we stand between God and man and obedience? How do we stand between God and man in obedience? Paano tayo mag-stand between God and man? Halimbawa, sa ating mga trabaho na lang, halimbawa, ang pinapagawa sa iyo ng boss mo ay masama na. Alin ba susundin mo? Ang Diyos ba o ang tao? So, medyo mamimili ka ngayon, lalo na kung malaki pa ang kapalit. Sige, bigyan kita ng ganito, basta gawin mo lang ito. Kahit labag sa kalooban ng Diyos, nakita ang pera, kung after ka sa pera, mga sa Panginoon, makompromise ka talaga, matukso ka, Pero tayo na mga Christian, hindi tayo ganun, mga kapatid sa Panginoon. So, kung alin yung mabuti, yun ang ating gawin, mga kapatid sa Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang mananaig sa ating mga buhay.
Praise God. Hallelujah. Kahit pa anuman ang magiging epekto, basta tumayo tayo sa katwiran ng ating Panginoon. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." No? Huwag daw tayong matakot. Ako ay sumasayo, sabi ng Panginoon. Yan, napakaganda pangako ng Diyos, no? Huwag kang matakot, ako ay sumasayo, no? Be not dismayed, huwag kang panghinaan ng loob, ano? For I am your God, ako ang iyong Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I will strengthen you, palalakasin kita. I will help you, tutulungan kita. I will uphold you with my righteous right hand. So, nandoon yung tulungan kita, alalayan kita, at ililigtas kita, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang mga pangako ng Diyos. Kaya, hindi tayo dapat matakot, mga kapatid, sa Panginoon, sapagkat kung kilala natin ang ating Panginoon, nasa buhay natin siya, wala tayong dapat ikatakot, sapagkat kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid sa Diyos. Praise God. Hallelujah. At nawa ang mga salitang ito ay patuloy ito, mga kapatid sa Panginoon, na ingatan natin sa ating mga puso. Palakasin kayo ng Diyos at patuloy kayong samahan ng ating Panginoon. Ano man sitwasyon natin, meron ka mang pinagdadaan ng sitwasyon ngayon, meron ka mang pinagdadaan ng problema, mga kapatid sa Panginoon, ilapit mo lang niya sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nagpapagaan. Ang sabi niya, "Fear not, for I am with you." Sabi ng Isaiah 41 verse 10, ano? Do not be dismayed, huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid, at tutulungan tayo, palalakasin ka ng ating Panginoon, tutulungan ka ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So tayo po'y manalangin, mga kapatid, sa ating Panginoon sa pagtatapos ng ating pong pag-share ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa bawat pakikinig na yung mga anak. Salamat, O God, na mga salita mo, Panginoon, namin pong napakinggan sa Acts chapter 5, Panginoon, O God. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na kung paano sinamahan mo, Panginoon, sila Peter, si John, sa kanilang mga trials, sa mga persecution sa buhay. Alam po namin, Panginoon, na hanggang ngayon hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Ikaw noon at ngayon at magpakailanman. Kung noon, Panginoon, naghimala ka sa mga sitwasyon ng tao, magpahanggang ngayon, Panginoon, naghimala po kayo, nagpapagaling kayo ng may mga karamdaman, nagbibigay kayo ng kalutasan sa may mga suliranin, nagpapagaan kayo ng kalooban sa mga nabibigatan, Panginoon. Maraming salamat, O God, ngayon pong gabi, O Diyos, na patuloy ka, Panginoon, naghahari, Panginoon, at nagbibigay ng tagumpay sa bawat yung mga anak, Panginoon. O Lord God, ngayon pong gabi, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, Panginoon, tanging sa iyo lamang, O God. Maraming salamat, O Diyos. This is our very prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.